Xiaokong, huminahon ka lang. Xiaokong, pakisuyo. Huminahon ka. Huwag kayong lalapit. Kapag lumapit pa kayo, tatalon na ako. Linkong, kung may sasabihin ka, bumaba ka na muna rito. Ikaw talaga. Sinasabi ko na nga sa'yo, pero nakinig ka ba? Sinabi ko nang si Wang Mang ang gumawa nito, pero naniwala ka ba? Huwag kang magkunwari na mabuting guro. Nasa panig ka lang ng pamilya ni Wang Mang dahil sa donasyon nila sa paaralan. Bastos na bata. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Wang Zhengang, huwag mong isiping hindi namin alam kung saan galing ang pera mo. Yung mga abandonadong proyekto mo, pati mga kapitbahay niloloko mo. Wala kang konsensya. Hindi ka ba natatakot na mawalan ng pamilya? Walang hiya kang bata ka. Wang Zhengang. Xiaokong, makinig ka sa akin. Tay, inaapi nila tayo palagi. Dahil tingin nila sa inyo ay mahina. Kung hindi dahil sa inyo, nawala ba ng maaga si nanay? Kahit tumalon pa ako rito ngayon, hindi ako magiging kasing hina ninyo. Linkong, may nagpadala sa akin ng video na patunayan na si Wang Mang ang naunang sumugod. Pasensya na. Nagkamali kami. Napagbintangan ka namin. Xiaokong, heto ang ebidensya. Wala kang kasalanan. Tingnan mo ito. Pakiusap. Tingnan mo ng mabuti. Xiaokong, makinig ka po sa akin. Hindi ligtas dyan sa taas. Bumaba ka na po. Parang awa mo na. Bumaba ka na. Huwag mo akong hayaang maliitin ka ng ganito. Hindi ba't karaniwan ay mahina ka naman? Bakit? Kailangan mo pang magpanggap na malakas at isama ako rito. Pamilya ni Lin Jiangguo. Bali-bali ang buong katawan ng tatay mo at may mga malalalim din siyang sugat, may mga senyales na ng matinding sugat at kailangan niya ng salina ng dugo po. Kaso, bihira lang ang uri ng dugo niya. Dok, pareho po ang blood type namin ni Papa. Sa akin na lang po kayo kumuha. Kuhanin niyo po lahat ng kailangan niyo. Ako, malakas po ang katawan ko. Ba? Hindi ba't pangarap niyo para sa akin ang maging top student? Naging number 1 ako sa buong school. Idilat niyo po ang mga mata niyo at tingnan niyo po ito. Simula pagkabata hindi ko pa nakita ang mama ko. Kapag nawala ka pa, hindi kita mapapatawad. Wala akong kwenta. Dahil sa akin ay nawala si mama noong ipanganak ako at pati si papa ay nawala dahil sa pagligtas sa akin. Kung bibigyan lang ako ng isa pang pagkakataon, pagsisilbihan ko kayong mabuti para makabawi. Hindi ba dapat nasa ospital ako? Ito ba ang shoot yan? Parang totoo naman ang panaginip na ito. Pasensya na, tol. Paano ka ba magbisikleta? Wala ka bang mata? Pasensya ka na. Tay, Hindi, pare. Halos magkasing edad lang tayo. Huwag kang basta-basta tumawag niyan. Maayos ka lang ba? Kung ayos ka lang, mauna na ako. May gagawin pa ako. Pasensya na talaga, tol. Pasensya na. Tay, hintay mo ako. $2,000? Napakaliit naman yata na binibigay mo. Dahil sa sobrang hirap ng pamilya nyo, kaya itong 2,000 ay ibibigay ko. Dahil sa buntis mong asawa, nagpapakita lang ako ng malasakit. Sinasabi ko sa inyo, Lin Jiangguo at Limei, kayo na ang pinakamahirap sa kalyeng ito. Iyong lumang bisikleta na nga lang iyan ang tanging may halaga sa inyo? Natatakot pa kayo na baka may balak ang iba sa inyo? Sina Lin Jiangguo at Limei? Totoong si tatay ito. At si nanay, totoong bumalik ako sa nakaraan. Kapag ang isang tao ay mahirap, makitid ang kanyang pananaw. Itong malaking pagkakataong yumaman na inihahain na namin sa iyo, hindi mo pa rin alam kung paano tatanggapin. Wang Zhengang. Ito pala ang hitsura ng matandang masamang tao noong kabataan niya. Kung hindi niya lang ninakaw ang lupa ng pamilya namin, hindi sana nawala ang lahat sa amin. Magbigay ka na ng malinaw na sagot. Pipirma ka ba o hindi? Aalis na kami kapag hindi ka pumirma. Sige. Pipirma na ako. Huwag kang pumirma. Mapanlin lang ang masamang taong iyan. Sino ka ba? Ano bang kinalaman mo sa usapin ng pamilya ko? Huwag mo nang itanong kung sino ako. Ang kontratang iyan ay hindi pwedeng pirmahan. Kapag pumirma ka, sira na ang buhay mo. Huwag kang makialam sa amin.
Huwag mong sirain ang plano ko. Gusto mo bang gawin ko na hindi ka na makalabas sa kalyeng ito? Kung hindi pipirmahan ang kasunduang ito ngayon, wala na ang presyong ito bukas. Ayaw mo namang ang asawa at anak mo ay maging katulad mo at manatili sa butas na ito habang buhay. Sige, Huwag kang pipirma. bata ka, bakit ba ang hilig mong makialam? Hindi mo dapat pirmahan ang kontratang ito. Kapag pumirma ka, tapos ka na. Hayaan mo na. Talagang mahirap na, hampas lupa pa. Ayaw nyo kasing ayusin ang buhay nyo. Sige, hayaan na lang. Hahayaan ko na lang na ang bahay nyo ay mabulok na lang dito, ah. Teka, sandali lang. Pipirma na ako. Ang walang hiyang ito, tingin niyo ba talaga ay may mabuting loob siya? Ikaw na bata ka. Kumalamado ka. Gusto mo bang may mapahamak ng masama? Malapit na itong bahay gibain at gusto niya itong bilhin sa halagang 2,000 dolyar. Tapos ay kukuha siya sa gobyerno ng 10,000 dolyar. Totoo ba ang sinasabi niya? Papaniwalaan nyo ba ang sinasabi niyan? Tignan nyo naman itong bahay nyo, napakabulok na. Paggiba, humarap ka nga sa salamin. Tingin mo bagay sa'yo. Sinasabi mo na walang paggiba na mangyayari, di ba? Na kahit libre itong bahay ay hindi mo kukunin? Eh bakit mo gustong bilhin? Baka naman sira na ang ulo mo? Sige, pumunta tayo sa presinto para magkaliwanagan at tignan natin kung hindi ba ito pananakot at sapilitang pagnenegosyo. Presinto ka mo? Sa presinto. Hahanap ka ng pulis. Pwes, paparusahan ko ang babaeng ito, pati na ang dinadala niya ng sabay. Walang hiya. Anong problema? Itigil nyo yan. Itigil nyo yan. Limei, wag mo akong sisihin. Sisimhin mo ang sarili mo dahil nagkamali ka ng lalaking pinili. Wang Zhenggang, wala kang puso. Lin Jiangguo, mag-isip ka ng mabuti ngayong araw. Gusto mo ba itong sirang bahay o mas gusto mo ang asawa at anak mo? Brother Gang, pipirma na ako. Pipirma na ako. Maghihingi ka ba ng tawad o hindi? Wala pa rin ba akong mababago sa lahat ng ito? Hindi. Ako ang may hawak ng sarili kong tadhana. Buwisit ka. Lin Jiangguo, talagang may lakas ka ng loob na saktan ako? Etoy, umalis ka na dito dali. Problema ito ng pamilya namin. Ayokong madamay ka pa dito. Pa, dati pala, hindi ka naman pala talaga mahina. Dahil nakialam na rin lang ako, tatapusin ko na ang laban na ito. Ikaw, Saan ba galing ang basag ulerong ito? Masyado kang mapanghimasok. Mga Brad, tapusin na rin natin siya. Wang Zhenggang, ipinanganak noong 1970. Nagbayad ka ng 5,000 dolyar para makapag-asawa sa kabilang baryo. Manganak na yata ang asawa mo, di ba? Pinaplano mo bang pangalanan ng anak mo na Wang Mang? Paano mo nalaman? Hindi lang yun ang alam ko. Alam ko rin ang kapalaran at lahat ng tungkol sa pamilya nyo. Kung susubukan mo pang pilitin ang pagbili sa mansyon ng pamilya Lin, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa pamilya nyo. Umalis ka riyan. wala kaming takot mawalan. Kung kailangan man tayong lahat na mawala, ayos lang. Hintayin lang natin kung ano ang mangyayari. Bilis, dalhin niyo ako sa ospital. Dali, dali, dali. Nakababatang kapatid, nabalitaan kong may gigibain dito balang araw. Totoo ba iyon? Dahil hindi nyo iyan ibinebenta sa apo ni Wang Zigang, hindi rin kami magbebenta, Tama, hindi rin kami magbebenta. hindi ba? Oo, hindi rin kami magbebenta. Halika na, umuwi na tayo. Jiangguo, masakit ang tiyan ko. Bata, Xiaomei, maayos ka lang ba? Hindi ko pa nabibigyan ng magandang buhay ang mga magulang ko? Mawawala na ba agad ako rito? Medyo nabigla lang ako kanina. Xiaomei, bakit may dumi ng parusa ang palda mo? Dumi ito ni Wang Zhenggang mula kanina. Tumalsik lang sa palda ko. Ayos lang ako. Sige, tayo na. Halika. Pare, malaking pasasalamat ko sa tulong mo ngayong araw. Pero magkakilala ba tayo? Kuya?
Hindi mo na ba ako naaalala? Tungkol sa panghuhula na mas bata sa akin. Opo, tama yon. Naalala ko na. Ikaw palang apo ng aking third grandpa, si Lin Kong. Opo, kuya. Sa wakas ay narecognisa mo rin ako. Halika, pasok tayo sa loob para makapag-usap ng maayos. Sige po. Halika na, Xiao Mei. Mabuti na lang at naaalala pa ni tatay ang pangalan ng malayong tiyuhin namin na dati ring tumingin sa kapalaran ng bahay namin. Nandito na ang pagkain. Alam mo, parang may pagkakahawig na kayo ni Xiao Kong. Siyempre, dahil pareho kaming taga-pamilya Lin. Little brother, napakalaki ng naitulong mo ngayong araw. Kahit na muntik ka na naming mabangga kanina, pasensya ka na ha. Wala po iyon, tay. Kuya, kaya ako bumalik sa pagkakataong ito ay para tulungan kayo. Basta't makinig lang kayo sa akin, isinisiguro kong yayaman at aasenso tayo. Yayaman at aasenso? Itong batang ito, bumigat pagkatapos uminom. Mukhang ang binti ni Papa ay dahil sa pagpoprotekta sa amin ni Mama noon, kaya napinsala. Babaguhin ko ang takbo ng buhay ko. Ito na ang maliit nating eskinita. Naalala kong kinuwento ni Papa. Ilang buwan bago ako ipinanganak, may isang lalaking aksidenteng nawala sa palengke habang nagtitinda ng mga butterfly hairpin. Siguro ay siya na nga iyon. Kuya, mayroon ka bang $50? Babalik ko rin sa iyo mamayang gabi. Ay, salamat. Boss, magkano po ang hairpin na ito? 30 sentimo ang isa. $1 para sa 5. Kuya, mauna ka na munang umuwi. Susunod na lang ako pagkatapos ko rito. Boss, kukunin ko na po lahat. Mayroon itong mahigit 200 piraso. Sigurado ka bang kukunin mo lahat? Ibenta nyo na po sa akin ng mura, tapos ay makakauwi na kayo ng maaga para makapagpahinga. Kung seryoso ka talagang kukunin lahat, ibibigay ko na ang buong balot sa halagang $50. Sige po, payag na ako. Boss, iwasan niyo po muna ang pag-inom ng alak. Maraming sasakyan sa daan. Mag-iingat po kayo palagi. Ito lang ang tanging maitutulong ko sa inyo. Kung makakaligtas kayo sa disgrasya, ay nasa sa inyo na po iyon. $50 tapos pinahiram mo agad? Anong pinanggalingan ng taong yan? Ni hindi mo man lang alam? Kapatid ko siya. Hindi niya ako lolokohin. Sabi ng old Chow na, yan, kapatid ang turingan nyo, pero nanghiram siya ng pera sa pamilya natin at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabayad. Sasabihin ko sa'yo, Lin, kapag itong $50 na ito ay hindi na ibalik, maghihiwalay na tayo. Xiao Mei. Sister-in-law? Saan po kayo pupunta? Hindi ka tumakas? Saan naman ako pupunta? Tsaka di ba sabi ni Kuya kahapon mula ngayon ay bahay ko na rin ito? Nakabili na rin ako ng karne. Ngayon, gagandahan natin ang ating kakainin. Sabi ko sa'yo, hindi siya tatakas. Kapatid ko. Kuya, heto po ang hiniram kong pera kanina, pati na ang interes. Sister-in-law, ibinili ko po kayo ng damit. Napansin ko kasing luma na ang mga suot nyo. Maganda ang estilo nito. Sana po ay magustuhan nyo. Xiao Kong. Maliit na Xiao Kong. Magsabi ka ng totoo. Nagsugal ka ba ulit? Kagaya ng hairpin ni My Fair Princess Fragrant Concubine, $1 lang ang isa. $1 lang ang isa. Halika bata. Kagaya ng hairpin ni My Fair Princess, $1 lang ang isa. Tingnan mo. Oo. Ganyan lang kadaling kumita ng pera. Mula sa palengke ay inilipat mo ang mga hairpin sa tapat ng eskwelahan kaya mas lumaki ang kita mo. Kuya, sikat na sikat ang mga palabas sa telebisyon ngayon. Kayang gustong-gusto ito ng mga estudyante. Wala naman kaming telebisyon kaya wala akong alam sa mga ganyang bagay. Kuya, huwag kang mag-alala. Sabi ko naman sa iyo, darating ang araw na bibigyan kita ng magandang buhay. Pa, ano po bang ginagawa nyo? Pa, kasalanan ko po dahil wala akong pera. Kasalanan ko po dahil wala akong silbi.
nagmamaawa po ako sa inyo. Huwag niyo pong ilayo si Xiao Mei, please. Pa, nagsusumamo po ako sa inyo. Si Xiao Mei ay kasalukuyang nagdadalang tao na sa anak ko. Wala kang silbi. Mas magaling pang kumita ng pera sa'yo ang baliw sa kanto. Papa, Xiao Mei. Xiao Mei. Jiangguo. Xiao Mei. Xiao Mei. Jiangguo. Jiangguo. Xiao Mei. Pa, Jiangguo. Anong nangyayari rito? Kapag wala kang pera, kahit asawa mo ay hindi mo kayang protektahan. Kung maaga ko lang sanang naibenta ang bahay, hindi sana siya kinuha ngayon. Ano bang pinagsasabi kong kalokohan? Gayong ikaw na nga itong tumutulong sa akin. Kuya, sa ngayon, ang pinakamahalagang dapat nating gawin ay sunduin na siya agad at iuwi rito. Gusto ko rin namang sunduin agad ang ate mo. Pero ang lupang ito lang ang mayroon ako. Wala na akong kahit na ano. At wala na rin akong pera. Naalala ko noong bata pa ako, napakasarap ng mga gulay na itinatanim ni tatay. Kuya, may paraan ako para kumita ng pera. Anong paraan? Dadalhin natin ang mga gulay sa lungsod para ibenta. Mataas ang gastusan sa lungsod. Baka sakaling mas malaki ang kitain natin doon. Pare. Old Zhao. Mayroon sana akong hihilingin sa'yo. Lin Jiangguo, huwag mong sabihin narito ka para mangutang. Wala kaming pera, kaya umalis ka na rito. Hindi po. Asawa ni Lao Zhao. Gusto ko lang sanang hiramin ng tricycle nyo para makapagtinda ng gulay sa lungsod. Naku naman, ang isang katulad mong wala namang patutunguhan sa buhay. Balak pang magtinda ng gulay sa lungsod? Sasamahan kita. Old Zhao, magkaibigan naman tayo. Tulungan mo naman ako. Kahit itong basurang dala mo, didirian lang ako kapag ibinigay mo iyan sa akin. Bilisan mo, kunin mo ang basurang iyan at lumayas ka na. Alis, layas. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Lin Jiangguo, kaibigan ko pa rin siya. At dahil nasa gipit siyang sitwasyon, hindi naman maaaring hindi ako tumulong kahit kaunti, hindi ba? Talagang walang kwenta itong si Old Zhao. Sabi ay bibigyan ka ng tricycle, pero ang binigay sa'yo ay ganitong sirang kariton lang. Ang mahalaga ay nasundo mo ang sister-in-law. Tara, lalakad na tayo. Dahan-dahan lang. Pray. Dahan-dahan. Hindi ka ba nasaktan? Huwag mo akong hawakan. Pasensya na po, miss. Halika, ganito. Ito po, miss. Kunin nyo na po ang mga gulay na ito bilang pambawi ko sa nangyari. Galing sa probinsya, hindi natin alam kung malinis ba ang mga iyan. Ano naman kung galing kami sa probinsya? Halos lahat naman tayo ay galing sa pamilya ng magsasaka, di ba? Tanim ito mismo ng kapatid ko. Sa buong baryo namin, wala nang mas gagaling pa sa kanya sa pagtatanim. Tama yun. Ang karaniwang tao nga ay hirap pa makakuha nito. Sinabi na ng kapatid ko na para sa iyo iyan, kaya tanggapin mo na lang. Miss, hinahanap na po kayo ng boss. Sige, susunod na ako agad. Palalagpasin ko ang ginawa niyo ngayong araw. Kuya, bakit parang walang katao-tao dito? Masyado ba nating minamahalan ang tinda? Magkano ba ang bawat kilo nito sa lungsod? $1. Nag-aalala ako na baka masyadong mahal. Kaya ginawa ko na lang na 50 sentimos ang bawat kilo pero wala pa ring bumibili. Ano bang ginagawa mo? $5 ang bawat kilo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong kikita tayo rito. Ikaw. Hoy, kuya! Iho, anong gulay ba ito? Bakit $5 ang kalahating kilo? Organic na gulay ito at hindi ito tulad ng ibang mga gulay. Tikman niyo po kung hindi kayo naniniwala. Organic na gulay? Ano bang pinagkaiba nito sa mga karaniwan? Bakit ang mahal mo itong ibenta? Siyempre, may pinagkaiba ito. Ang mga gulay naming ito ay walang halong fertilizer o pesticides at ang ginamit dito ay ang mga pinakamagandang binhi. Tinitiyak ko na ang mga gulay na ito ay ang pinakasariwa at pinakamasarap sa buong kalyeng ito. Mukha nga talagang maganda ang pipinong ito. Bilis, bigyan mo ako ng kalahating kilo. Sige po. Kuya. Dagdagan Dagdagan niyo pa ng isa. Ay, ayan, nakuha ko nakuha na. ko na. Okay. Ito ang ibigay mo sa akin. Eto na po. Sige. Eto po, eto. Ibinigay mo ba ang gulay na ito sa anak ko? Ibinigay ko po ito sa miss na ito. May problema ba sa mga gulay namin? Boss, lahat ng mga gulay na ito ay kami mismo ang nagtanim sa bukid. Walang anumang problema rito. Magkano ang kalahating kilo? $5 po. Bibilhin ko ng $10 ang kalahating kilo. Lahat ng gulay na iyan ay kukunin ko na. Papa, napakamahal naman yan. Hindi po muna namin pwedeng ibenta ang mga gulay na ito sa inyo. Nasisiraan ka na ba ng bait? Binibigyan ka na nga ng pagkakataon ni Papa. Huwag kang maging mapagmataas.
Marami pong mga mamimili rito, kailangang maging tapat sa negosyo at marunong rumespeto kung sino ang unang dumating. Sino namang may gusto sa basurang gulay mo? Bilib ako sa katapatan mo. Anak, pumila ka? Pasensya na kayo. Wala na palang nakapila. Ako na siguro ang susunod, di ba? Boss, maari po bang magtanong? Bakit po kayo bumibili ng napakaraming gulay? Ang tatay ko, ang boss ng Imperial Hotel, at may aasikasuhin kaming mga panauhin ngayon, kaya itong mga gulay ninyo, ihahanda namin ito para sa aming mga bisita. Mayroon pa bang natitira sa mga ganitong gulay? Opo, meron pa po. Marami pa kaming stock sa bahay. At may iba pang mga klase ng gulay. At ang ibang mga gulay nyo? Maganda rin ba ang kalidad tulad ng mga ito? Huwag po kayong mag-alala, boss. Maayos ang lahat ng mga produkto namin. Kung gusto niyo po ng pangmatagalang supply, pwede kayong magbigay ng deposito at maaari tayong maging business partner. Iha, bigyan mo siya ng $1,000. Pagkalipas ng 3 araw, ay pupunta ako doon para kunin ang mga gulay. Sige po, boss. Walang problema. Hay naku kapatid. Bakit mo ko dinala rito? Kailangan ko pang balikan ang asawa ko. Kuya, 20 kilometro ang layo nito mula rito. Balak mo ba talagang maglakad pa uwi? Oo, Kung gusto mong maglakad, sige lang. Pero ako, ayaw ko. Isa pa, hindi ba't may pera naman tayo? Bibili tayo ng sasakyan para sunduin ang asawa mo. Para naman magkaroon tayo ng dangal sa harap niya. naku naman. Xiao Kong. Tama na, wag mo na akong kontrahin. Xiao Kong. Boss, bibili ako ng sasakyan. Ano bang gulo ito? Hindi ba't ikaw yung nasa Xiashui Village na si Laolin? Opo boss. Ako po, nandito kami para... Pambili ng sasakyan. Bibili ng sasakyan? May pera ka ba? Sa hirap ninyo, baka kahit gulong ng sasakyan ay hindi nyo mabili. Boss, sapat na ba ito para mabili kahit ang gulong mo? Laolin, makinig ka, sasabihin ko sa iyo. Ako ang may pinakamagandang mga sasakyan sa buong bayan. Pumili ka lang ng gusto mo. Sinisiguro ko sa iyo na patas ang presyo ko rito. Kuya, nag-order sila sa atin ng 1,000 kilo at pagkatapos natin itong i-deliver, kikita pa tayo ng ilang libong dolyar. Mas mabuti talaga ang nakapag-aral. Mabilis gumana ang isip nyo. Sa buong buhay ko, hindi ko naisip nakikita tayo ng ganito kalaki sa pagbebenta lang ng gulay. Kuya, mas matutulungan pa kitang kumita ng higit pa sa hinaharap. Mas malaki pa? E di yayaman na talaga ako niyan. Higit pa roon, kikita tayo ng 100,000 hanggang sa maging 1,000,000. Uy, teka muna. Bata ka pa para dyan. Mag-aral ka na lang ng mabuti. Laulin, pumunta ka agad sa bahay ni Lime. Gustong alisin ng biyanan mo ang bata. Naliwanagan ka na ba? Hindi ako magpapakasal. Mahal, handa na ang gamot. Ngayong araw, kailangang mawala ang bata sa sinapupunan mo. Dapat mo itong asikasuhin. Bukas, mag-ayos ka, pupuntahan mo si Lawang sa dulo ng nayon. Pa, kulang-kulang po ang isip ni Lawang. Bakit niyo po ako ipakakasal sa kaniya? Mas maigi pa ang kulang-kulang kaysa sa Lin Jiangguo na iyon. Pinalaki kita, kaya dapat kang sumunod sa akin. Irog, hawakan mo itong babaeng ito ng mahigpit. Huwag! Kailangang mapainom ko siya ng gamot na ito ngayon. Huwag po. Huwag niyang inumin iyan. Lin Jiangguo, lakas ng loob mong magpunta rito ng kusa. Tay, ako na lang po ang parusahan nyo. Huwag nyo lang saktan ang bata sa sinapupunan ni Li Mei. Ikaw ang dahilan kung bakit napahamak ang anak ko at nagkaroon siya ng anak sa pagkakasala. Alam mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa akin? Wala kang pera pero gusto mong pakasalan ang anak ko. Hinding-hindi iyan mangyayari. Sinong nagsabing wala kaming pera? Iniisip nyo ba na wala kaming pera sa pamilyang Lin? Ibibigay ko sa inyo ang perang ito, ayos ba? Balita ko ay ikakasal na ang anak nyo at nagbigay kayo ng dote na 1,000 dolyar, di ba? Heto ang 2,000 dolyar. Mula ngayon, siya ay tauhan na ng pamilyang Lin at wala na kayong kinalaman sa kanya kapag sinubukan nyo pang apihin ang ate ko. Asahan nyong magkakagulo tayo. Maisie, tara na sa bahay. Kung alam ko lang na makakabalik ako sa nakaraan, dapat ay kinaulo ko ang mga tanong sa pagsusulit noong 1,900 at 78 para naging top-notcher ako.
Pero sa ngayon, kailangan ko pa ring humanap ng paraan para kumita. Hoy, makinig kayo. Yaman na talaga tayo sa pagkakataong ito. Anong nangyayari? Bakit ganyan ang reaksyon mo? May magandang negosyo tayo. May kamag-anak si Old Zhao na nagbukas ng pabrika sa Guangzhou. Gumagawa sila ng mga BB pager. Nalaman ko na sa bawat isa ay kikita tayo ng $1 o $200 Tanga na lang ang hindi tatanggap sa perang ito, di ba? Gaya ng inaasahan, itong mga ganitong klaseng panloloko ay hindi talaga nawala. Kuya, huwag kayong pumasok sa negosyong yan. Tanga lang ang gagawa niyan, mahihirapan kayo niyan. Alam ko pong matalino kayo at malaki ang kinikita, pero mahirap pong hanapin itong paraan na naisip ko para kumita, kaya huwag niyo po akong hamakin. Kuya, hindi sa inahamak kita. Kundi si Old Zhao, niloloko ka lang niya. Peke lahat ng mga ibinebenta niya. Matapos ibenta ni Old Zhao ang mga peke sa tatay ko, ay hindi na siya muling nagpakita. Imposible, pinakamatalik kaibigan si Old Zhao. Saka, naibigay ko na sa kanya ang pambili ng mahigit 10 unit. Ano? Bakit naging wala kang isip? Linkong, sobra ka na. Huwag mo akong diktahan sa dapat kong gawin. Sige, ayaw mong maniwala, di ba? Patutunayan ko sa iyo. Brother Lee, heto ang $50. Bayad na ako sa iyo, ha? Bakit ka bumili ng maraming pekeng modelo? Huwag kang makialam. Bayad na ang utang ko sa iyo. Ang mahalaga ay may mga auto-autong bibili nito. Old Zhao. Tao ka pa ba? Bakit mo ako niloko? Pati na rin ikaw. Wala akong kinalaman diyan. Wala akong kasalanan. Old Zhao, pagkatapos ng lahat ng tiwala na ibinigay ko sa iyo, isinanla ko pa ang singsing ko sa kasal para lang may maibigay sa iyo. May konsensya ka pa ba? Ang mga mayayaman lang ang may konsensya. Walang karapatang magkaroon nito ang mga mahihirap. Alam mo ba kung bakit kahit mamatay-matay ka na sa pagtatrabaho araw-araw ay hindi ka pa rin kumikita ng pera? Dahil ang tanga mo. Sinasabi ko sa iyo, wala akong pera ngayon. Sigurado kang hindi ka na magbabayad, ha? Sige, huwag kang magsisisi. Boss, pahiram po muna nito. Halika kayo, tingin na kayo rito. Ang taong ito ay ayaw magbayad ng utang. O dali, tingnan nyo ito. Huwag kang gagalaw. Bilis, lumapit kayo. Tulungan nyo kaming makuha ang katarungan. Itong si Old Zhao, nananakit siya ng kapwa. Ninanakawan niya ng pera ang sariling kuya na si Bro. Kailan ko naman sinaktan ng kahit na sino? Kahit ang buntis, hinahamak mo. Ano po bang nangyayari dito? Hindi pa man isinisilang ang anak ko, nilimas na niya ang lahat ng pera ng pamilya namin. Nasaan na ang katarungan sa mundong ito? Old Zhao, lahat naman tayo ay magkakapitbahay. Masyadong kalabisan ang ginagawa mo. Tama, sang-ayon ako. Old Zhao, ang aming si Laulin ay ang kinalakihan mong kapatid na si Bro. Paano mo nasisikmura na gawin ito sa amin? Napakalaki na ng tiyan ni Limei. Anong kamalasan itong pinaggagawa mo? Zhao Ziming, wala ka talagang konsensya. Ninanakawan mo ng pera ang sarili mong kapatid at kaibigan. Husgahan niyo po ang ginagawa niya. Kapag hindi mo binalik ang pera ngayon, gagamitin ko itong megaphone at ilalagay ko ito sa tapat ng nayon para malaman ng lahat ng ating mga kapitbahay kung anong klaseng tao ka talaga. Sige na, sige na. Ibabalik ko na ang pera. Ayaw mo pa? Ito lang yon, wala nang iba pa. Bro, maraming salamat. Kung hindi dahil sa naisip mong paraan, baka hindi na ibabalik ang pera. Walang anuman iyon, sister-in-law. Sige na, umalis na kayo. Magkanya-kanya na kayo ng uwi. Paumanhin at nahirapan si Maisie. Kuya? Gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Tinasamahan ko lang si Kuya uminom. Galit sa akin ang asawa ko. Kasalanan ko ito dahil wala akong abilidad na kumita ng pera kahit ang pambili ng pager. Nakuha lang mula sa isinanla naming singsing sa kasal. Xiao Kong, sabihin mo sa akin ang totoo. Iniisip mo rin ba na walang silbi si Kuya? Opo, naisip ko na po yan dati. Pero kuya, hindi ko na iniisip yan ngayon. Malamang ay mayroon kang sariling mga dahilan. May pamilya ka na, kaya dapat mag-ingat sa bawat desisyon. Minsan, hindi sa ayaw mong maging matatag, kundi dahil pinipilit ka ng buhay na sumuko.
Kuya, hindi kita sinisisi. Xiao Kong, sabihin mo nga, ano bang nangyari? Bakit hindi ka nag-aaral ng mabuti sa probinsya natin? At bigla kang pumunta rito sa akin? Ang taong gusto ko, sinubukan mong galawin? Bubugbugin kita. Magkakaklase naman tayo. Hindi na kailangang umabot sa ganyan. Sino ba ito? Anak lang pala ito ng basurerong galing sa kulungan. Pinapayuhan kitang huwag makialam kung ayaw mong gawin ko sa binti mo ang nangyari sa pilay mong ama. Si Lin Kong iyon, kinalaban niya ako dahil hindi niya ako gusto. Si Wang Mang naman ay sadyang tumulong at ipinagtanggol ako. Nagsisinungaling ka. Malinaw na binubuli ka niya. Tinutulungan kita. Tama, ganoon nga ang nangyari. Shen Chao, lalaki ka ba talaga? Ano pa bang balak mo? Nakipag-away ka na nga? Nagsinungaling ka pa at tinakot mo pa ang kaklase mo. Xiao Kong, humingi ka na ng tawad. Wala akong ginagawang masama. Bakit ako hihingi ng tawad? Sir, sa susunod na kwota, iyong mga bagong computer para sa computer room ng eskwelahan nyo. Lin Kong, huwag mong sayangin ang pagkakataong binibigay sa iyo. Kung ang ginagawa mo ay makaapekto sa donasyon ni President Wang, kaya mo bang bayaran iyon? Ikaw, hihingi ka ba ng tawad o hindi? Sinabi ko nang hindi ko iyong ginawa. Hindi ko iyan aaminin kahit anong mangyari. Wala talagang kwenta ang mga taong iyon. At pati na rin yung kaklaseng tinulungan mo. Kapag nagpakita siya sa harap ko, talagang bibigyan ko siya ng leksyon. Hayaan mo na, tutunital, hindi ko na rin naman sila makikita. Bakit ka ba nila ginanon? Napakabuti mong bata. Bakit hindi ka nila pinaniniwalaan? Naniniwala ka ba sa akin? Oo, naniniwala ako. Ano man ang sabihin mo, naniniwala ako. Kuya, sana ganyan ka na lang palagi. Huwag kang mag-alala. Pagkaanak sa pamangkin mo, magkasama nating aalagaan ng bata, sisiguraduhin nating hindi siya dadaan sa hirap na ito at hahayaan siyang lumaki ng masaya. Halika na. Uy, Limei, bakit nakakabili ka ng ganyang mamahaling damit? Baka naman nagtataksil ka na. At binili lang yan ng kinalulukohan mo. Anong pinagsasabi nyo? Hindi ako nagtaksil. Hindi raw nagtaksil? Paano mo naman nabilhan ang sarili mo ng bagong damit? Huwag mong sabihing, si Laulin ang bumili niyan para sa iyo? Sino namang maniniwala doon? Nakakuha ng pera ang Laulin namin. Kayang-kaya niyang kumita ng pera. Saan naman kukuha ng pera si Laulin? Halos ibenta na nga ang bahay niyo noon. Kahit pambayad man lang sa pamilya mo ay wala siya. Limei, dahil bata ka pa naman, magpakasal ka na lang sa iba. Maghihirap ka lang habang buhay kung sasama ka kay Laulin. At dahil buntis na siya, wala nang kukuha sa kaniya. Kaya gumagawa na lang siya ng masama para sa pera. Hindi ako masamang babae. Ganoon ba? Saan mo naman nakuha ang damit na iyan? Alam ko na. Baka binili lang iyan ng lalaki mo para sa iyo? Huwag niyo akong gawan ng kuwento. Bigay sa akin ang damit na ito ng little brother ko. Talaga? Pati little brother pa? Napakalapit niyo naman pala ni Hangal na Wang. Mukhang mabait naman si Hangal na Wang sa iyo. Kaya sumama ka na sa kaniya. Bitawan niyo siya. Mama, Kung puro kasinungalingan lang ang lalabas sa bibig nyo, ititikom ko iyan para sa inyo. Dahil marumi ang inyong kalooban, marumi rin ang tingin nyo sa lahat. Hoy, bastos ka ha? Paano ka nakikipag-usap sa akin? Tama siya. Mas matanda siya sa iyo ng ilang taon. Wala ka ba talagang respeto? Respeto? Ni hindi mo nga nirespeto ang hipag ko. Huwag kang umasteng parang nakatatanda. Hindi naman kami nakatira sa inyo at hindi kami humihingi ng pera sa inyo. Kaya bakit ako magpapaapi sa inyo? Ate, tara na. Sandali, hindi ko pa nabibili ang gamot ng kuya mo. Boss, pabili po ng ointment na ito. Anong nangyari kay kuya? Nagtatrabaho siya sa bukid at sugat-sugat na ang kamay niya. Kaya ibibili ko sana siya ng ointment na pamunas. Boss, palitan mo iyan ng pinakamahal. Yung gawa sa ibang bansa. Napakayabang naman nito. Kayong mga pamilya Lin, kaya niyo bang bayaran iyan? Boss, ito ang bayad. 78 lahat? Sa'yo na ang sukli. Yumaman na ba talaga ang mga pamilya Lin? Sa tingin ko ay nagkukunwari lang silang mayaman. Mukha silang naghahabol sa pera. Napakagara naman ito. Sa tingin mo, sino ang pupuntahan niya? Sino pa ba? Siguradong kay Wang Zhengang iyan.
Dito sa nayon natin, bukod sa kanya, sino pa ba ang may ganyang kayamanan? Nakita nyo na? Malakas ang kapit ko. Sinasabi ko sa inyo, sa susunod, yumuko kayo kapag dumadaan ako. May malalaki akong koneksyon, Totoo. May connection siya. hindi nyo ako kayang banggain. Hindi niyo siya malalabanan. Wang Zhenggang, sinong mayabang sabing ikaw ang pinupuntahan ng kotseng ito? Kung hindi ako ang hahanapin niya, ikaw ba? Lincoln, Sumigaw ng malakas ang babaeng ito. Baka kaaway siya nito? wala kang karapatang sumabat kapag nagsasalita ako. Magpaliwanag ka, bakit hindi mo ako sinundo? Miss Kian, kapapaliwanag ko lang sa'yo. Nasa bahay lang ang kapatid ko at nagbabasa. Hindi ba pupunta ka sa taniman ng gulay? Sasamahan kita. Sabi ko na, nasa ganitong klaseng lugar, hindi bagay ang isang mayamang tulad mo, pero mapilit ka pa rin pumarito. Sino ang nagsabing hindi bagay? Salamat. Sino ba talaga ang babaeng iyan? Ang tatay ko ang may-ari ng Imperial Hotel ngayon. Kinatawan ako ng tatay ko para tignan ang organic na taniman ni Pamilya Lin. Anong organic na taniman? Hindi ko pa naririnig iyan kailanman. Kahit iyan ay hindi nyo alam. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit naging supplier ng Imperial Hotel si Pamilya Lin. Hindi nyo kayang gawin iyon. Ano? Naging supplier na si Pamilya Lin ng Imperial Hotel? Lin, kung sinasabi ko sa iyo, kapag hindi ka personal na naghatid ng 1,000 kilong gulay sa Makalawa, pasasakit ko ang ulo mo. Hoy, Shaolin, paano kayo nakakuha ng koneksyon kay Imperial Hotel? Magkano nyo ito nabenta? Pwede bang ang mga gulay namin ay ibenta nyo rin doon? Pasensya na po sa inyong lahat. Ang Imperial Hotel ay mga gulay lang mula sa aming taniman ang kinikilala. Maaari na po kayong umalis. Hamak na tindero lang naman ng gulay? Isa lang siyang hamak na tindero ng gulay. Bakit ang yabang niya? Halika rito. Halika rito. Bata, tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging kampante. Alis! Naku, hindi ito maganda. May nangyaring masama. Puno ng uod ang lupang ito. Nasira ang ating mga gulay. Isasalba natin ang mga gulay na kaya pa nating iligtas, ito na lang ang mga natitira. Para sa kailangang ibigay sa hotel bukas, kulang pa tayo ng mahigit 200 libra. Naku, heto na kinaina ng uod ang lahat ng pananim. Napakasaklap naman ito. Balita ko, bukas ay magde-deliver pa kayo ng gulay sa Imperial Hotel, hindi ba? Ang mga uod na ito, ikaw ang naglagay dito sa taniman, tama? Ingat ka sa mga sinasabi mo. Dapat ay marunong tayong magkaroon ng konsensya. Nakita mo ba? Nakita mo ba ha? Walang nakakita. Bakit mo sinasabing ako ang naglagay? Ito ay isang paninira. Pwe, sigurado akong kagagawan nyo ito. Anong ginagawa nyo rito? Nabalitaan namin na puno ng uod ang mga gulay nyo, kaya natakot kami na hindi kayo makapag-deliver, dala namin ang mga sarili naming gulay upang tulungan kayo. Ganito na lang, itong mga gulay na ito ay nagkakahalaga ng $20 bawat libra. Bebenta ko sa inyo ang 200 libra sa halagang $4,000. Makatarungan na, di ba? $4,000? Para ka namang nangho-hold up sa presyo mo. Hindi namin kailangan ng gulay nyo. Pero hindi sapat ang gulay natin. Anong gagawin natin? Hindi natin gagamitin ang mga gulay nila. Kapatid, kung hindi nyo bibilhin ang gulay ko, pati mga gulay ng ibang taga-nayon, ay hindi nyo rin makukuha kailanman. Kapatid, anong gagawin natin? Hindi sapat ang mga gulay. Nangako na tayo kay Boss Kian. Magbabayad ba tayo ng danyos kapag hindi natin ito naibigay? O baka, pwede tayong makipag-usap sa kanya ng mas maaga? Hindi ba crayfish lang ito? Mukhang wala pang kumakain ito ngayon. Inaakala nilang lahat na insekto lang ito. Ikaw talagang bata ka. Magsalita ka naman. Kuya, kunin mo ang lahat ng ito sa bukid. Maaaring kulang pa ng kaunti ang bilang. Marami ba ang mga ito? Oo, marami. May makuha pa ba tayong iba? Walang may gusto sa mga ito. Ipinapakain lang iyan sa mga baboy. Kuya, tulungan mo ako. Maghanda ka pa ng ilang bagay. Kuya Jiangguo, sa wakas ay dumating ka rin. May tumawag mula sa probinsya nyo
May tumawag mula sa probinsya namin. Oo, kailangan mo raw bumalik agad. Ikakasal na ang kapatid mong si Lincoln. Congratulations sa inyo. Hindi ko siya kapatid. Kung ganoon, sino siya? Xiao Kong, ikaw. President Kian. Xiaolin, Ito na ang huling basket. Ang mga gulay na ito ay bagong pitas lahat kaninang umaga. tiwala ako sa mga gulay nyo. Ang mga gulay nila ay hindi aabot sa 1,000 kilo. Hindi aabot sa 1,000 kilo? Walang hiya ka, Wang Zhenggang. Hindi ka ba talaga titigil sa panggugulo sa amin? Hindi ko lang matiis na kumikita kayo sa madayang paraan. Masyadong nagtitiwala sa inyo si President Kian. Ang usapan ay 1,000, pero 800 lang ang dineliver nyo. Xiaolin, anong ibig sabihin nito? President Kian, totoo ang sinabi niya. Sinira ang taniman namin ngayong araw, siniyasat namin ang mga gulay, at 800 kilo lang ang pasok sa pamantayan. Xiaolin, nakasulat sa kontrata na kapag kulang ang timbang, kailangan mong magbayad ng 10 beses na halaga bilang danyos. Jiang Guo, hindi ba kailangang magbayad tayo ng mahigit $100,000? Kayo naman palagi ng kapatid mo ang gumagawa nito. Hindi ko siya kapatid. Sino ba talaga siya? Bakit pakiramdam ko ay kilalang kilala ko siya? May mga tao talaga na sadyang walang pag-asa at walang kwenta. Boss Kian, ang mga gulay namin ay hindi huli sa kalidad ng kay Pamilya Lin. Naghanda po ako ng 200 libra ng sariwang gulay at dinala ko na ang lahat dito para sa inyo. Organic ba ang mga gulay mo? Bumibili ka ng pinakamurang binhi at siguradong punong-puno yan ng abono at pesticides, di ba? Lincoln, anong klaseng palabas na naman ba ito? President Kian, biglaan po ang mga nangyari, hindi ko na po kayo nagawang abisuhan. Kahit 800 libra lang ang mga gulay, may inihanda akong espesyal na putahe para sa inyo. Masyadong malakas ang loob mo, ha? Ano pang putahe dito sa Haicheng, ang hindi kayang iluto ng Imperial Hotel ko? Huwag po kayong mag-alala, siguradong hindi nyo pa nakikita ang putaheng ito kailanman. Tuloy po kayo. Anong ibig sabihin nito? Inilagay mo sa mesa ang mga bagay na galing sa lupa. Ang mga insektong ito, kahit ipakain mo sa baboy, ay hinding-hindi nila kakainin. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang binabalak mo. Tinira mo ang taniman namin at ngayon ay gumagawa ka pa rito ng gulo. Akala mo ba ay tanga si President Kian? President Kian, hindi tayo dapat makipagtulungan sa mga katulad niya. Bakit ka nakikisawsaw dito? Kahit hindi namin kunin ang mga gulay ni Lincoln, ay hinding-hindi pa rin ito mapupunta sa'yo. Xiaoqing, hayaan mo na silang maglokohan? Pero bakit ka pa sumasama sa gulong ito? President Kian, hindi po ako nakikipaglokohan. Malaking kliyente niyo po ang may-ari ng wine factory. Kaya naman dahil doon, pinili kong ihanda ang espesyal na putaheng ito. A spicy crawfish. Pa, itong spicy lobster na ito ay masarap talaga. Subukan nyo lang ng isa. Isa lang po. Ano po sa tingin nyo? Masarap po, di ba? Masarap nga talaga ito, pero kailangan natin para sa 100 mesa sa dami ng dala mo ngayon. Huwag po kayong mag-alala, President Kian. Tungkol po sa lobster na ito, naghanda na po ako ng 200 kilo at aabot ito ng 300 kilo kasama na ang mga side dish. Pinapagawa ko na po ito sa iba. Sa sandaling iutos niyo po, dadating na ang lahat sa loob ng 1 oras. Mahusay kang bata, hindi nga ako nagkamali sa iyo. Teka lang po, President Kian. Sabi ng batang ito, organic na gulay ang dala niya, pero nandaraya siya. Pinalitan niya ito ng mga insektong hindi naman kinakain. Nilalabag niya ang kontrata niyo. President Kian, isa po itong aksidente, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Hindi po talaga namin inaasahan na may mananadya na sumira sa aming sakahan. Para sa mga gulay na ito, ang down payment lang po ang kukunin ko. Lincoln, nababaliw ka na ba? Ang paghatid ng pagkain ito ay paraan ko lang po upang humingi ng tawad kay President Kian. Sana po ang nangyaring ito ay hindi makaapekto sa susunod nating pagtatrabaho. Dahil nakita ko naman ang pagsisikap mo, sa susunod, bibilhin ko pa rin ang mga gulay mo sa parehong presyo, kukunin ko pa rin ang lahat. Maraming salamat po, President Kian. Papapaano po ito, President Kian? Tapos na agad iyon? Security, itapon ang basurang iyan palabas. Hoy, sandali. Bitawan niyo ako, kaya kong maglakad ng mag-isa. Lincoln, lagot ka sa akin balang araw. Kain lang po kayo ng kain. Hindi ba ito yung peste sa bukid? Naglakas loob ang Imperial Hotel na gawing ulam ang mga insekto para ipakain sa atin? Talagang gagawin nila ang lahat para lang kumita. Patawag nga ng boss niyo rito. Sige lang po, kain lang kayo. Boss Yang, Boss Kian, pasensya na po kung kulang ang aming pag-asikaso. ayos lang, huwag kang mag-alala.
Ito na ba ang bagong espesyal na putahe sa tindahan nyo? Ang aming bagong spicy crayfish po ito, nababagay sa alak mula sa inyong factory. Siguradong ito ang pinakamahusay na kapareha. May ganito pala kayong kasarap na putahe. Bakit hindi ko alam ito noon? Tikman nyo itong lahat. Ito ang kinain ko sa Imperial Hotel. At ito ang pinakamasarap sa lahat. Heto, sige na. Tikman Sige nyo? po. Masarap nga talaga. Mula ngayon, ang lahat ng piging ng factory ko ay dito nagaganapin sa hotel nyo. At dapat bawat lamesa ay mayroong spicy crayfish. Higit sa 800 kilong gulay. Pero wala man lang tayong napalang pera, kahit sentimo. Na hindi tayo pinagbayad para sa danyos ay sapat na. Kikita rin tayo ng pera unti-unti pagdating ng panahon. Sino ang nagsabing hindi tayo kikita ng pera? Saan naman nanggaling ang pera? Huwag kang mag-alala, paparating na ang pera. Sandali, hintayin niyo ako. Bakit ang bibilis ninyong maglakad? Siyempre, kailangan na nating umuwi dahil tapos na ang trabaho. Napakalaking halaga nito. Ayaw niyo na ba nito? Nakausap na namin si President Kian. Kailangan naming panindigan ang aming salita dahil hindi namin ito nagawa ng maayos. May iba ka pang kailangan, hindi ba? Gaya ng inaasahan, hindi kita maloloko. Magbigay ka ng presyo. Iyong resipe ng crayfish, magkano mo ito gustong ibenta? Bakit? Natatakot ka ba na baka maliit lang ang ibigay kong pera? $3,000? $5,000? Iyan na ang huli. Hindi namin ibebenta ang resipeng ito. Lincoln, may problema ba sa utak mo? Bakit ayaw niyo tumanggap ng pera ngayon? Xiao Kong, wala namang may gusto sa mga iyan sa baryo. Bakit hindi mo na lang ibigay kay Miss Kian? Tungkol sa resipeng ito, hindi namin ito ibebenta. Kung kailangan ito ng hotel nyo, maaari kayong mag-order sa amin. Nababaliw ka na ba? Napakalayo ng baryo niyo sa hotel? At hindi ito gaya ng mga gulay? Imposibleng mag-deliver ng crayfish mula sa baryo. Sino ang nagsabing sa baryo namin gagawin? Miss Kian? Interesado ka bang magbukas ng negosyo rito sa syudad? Ang pinakaunang crayfish shop sa buong probinsya? Kapatid, ano ba ang ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina? Anong ibig sabihin ng mag-invest para magbukas ng tindahan? Oo nga, bakit hindi namin narinig na nabanggit mo ito dati? Sa sikat ng crawfish ngayong araw, nakita nyo naman ang kinalabasan. Kung gusto nating kumita, kailangang kumilos tayo agad. Saka, gusto nyo bang habang buhay na lang manatili dito? Hay naku, pera na lang palagi. Naisip mo ba ang ibang bagay? Ang bahay at lupa ng pamilya natin, ano na ba talaga ang nangyayari doon? Ibinenta ko na, kuya. Ibinenta mo? Ang bahay at lupa ng pamilya natin, binenta mo lang ng basta-basta? Sinabi mo pa, sa ganoon kalaking desisyon, bakit hindi ka muna sa amin ni kuya mo sumangguni bago mo ginawa? Tingin niya sa atin ay mga magsasaka lang na walang alam sa mundo at hindi tayo karapat-dapat. Kuya, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sige. Dahil tingin mo ay mas maganda sa lungsod, doon ka pumunta sa lungsod. Magkaiba tayo ng uri ng tao, kaya hindi ako sasama. Gusto ko lang namang magsumikap para guminhawa ang buhay ninyo. Bakit ka nagkakaganyan? Hindi ba sabi mo magtitiwala ka sa akin habang buhay? Mabuti lang naman ang hangarin ng kapatid mo. Bakit kailangan mong magsalita ng ganyan? Magkakapamilya tayong lahat dito. Hindi tayo magkapamilya at hindi ko siya tunay na kapatid. Lin Jiangguo, kahit galit ka, hindi dapat ganyan ang pananalita mo sa kapatid mo. Tumawag ang dati nating bayan kahapon, magpapakasal na raw si Lin Kong. Hindi ikaw ang tunay na Lin Kong. Sino ka ba talaga? Isipin nyo na lang na hindi ako si Lin Kong. Naniloko ko lang kayo. Lincoln, anong ginagawa mo rito? Wala namang ginagawa. Kung wala kang gagawin, samahan mo akong maglakad-lakad. Siyempre naman, ibalik mo muna iyan sa loob. Ipaparanas ko sa iyo kung paano mamuhay ng marangya. Magsayaw ka? Halika. Shot. Lasing ka na, ihahatid na kita sa bahay niyo. Sobrang saya ko ngayong araw, kaya dapat sumaya ka rin. Ang galing na ng ginagawa mo. Pero hindi pa rin sapat. Kahit na ginagawa ko naman ang lahat, hindi ko pa rin mailigtas si Mama. Baka maling direksyon lang ang tinatahak mo. Bakit hindi ka sumubok ng iba? Lincoln. Xiao Kong. Bata ka talaga. Sino ang nagsabi sa iyong tumalon sa ilog?
Alam kong galit ka sa akin. Saktan mo man, umurgahin ako, okay lang. Pero bakit mo kailangan pahirapan ang sarili mo? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tama na. Naintindihan ko na. At ako ang may kasalanan. Kahit wala tayong pagkakaugnay sa dugo. Turingan nating pamilya ang isa't isa. Sapat na yan? Hindi naman masyadong malalim ang tubig dito. Sige na, uuwi na tayo. Ito ang nahanap ni Miss Kian para sa ating pwesto kahapon. Maisie, mas malaki ang tindahang ito kaysa sa bakuran natin. Ilang mesa kaya ang kasya rito? Siguro ay mga 7 o 8? Siya nga pala kuya, sa iyo ko na ipapaubaya ang kusina. Tingnan mo kung ano pa ang kulang para masabi ko agad sa mga kargador. Sige. Kuya, ito ang nahanap kong bagong taniman. Kung gusto mo po, dito na tayo magtatanim. Malapit ito sa bayan at malaki rin ang lupa. Mahilig talaga ang kuya mo sa pagtatanim. Hayaan mong siya na ang mag-alaga sa lupang ito. Di ko, ang galing mo talaga. Proud ang kuya mo sa iyo. Kuya, tungkol sa nangyari kay Lincoln, Alam kong nahihirapan ka. Sabihin mo na lang sa akin kapag handa ka na. Lynn's Crawfish. Magandang swerte sa inyong pagbubukas. bawat customer po ay pwedeng sumali sa aming Pinyidaw promo. Ano ang pinyidaw? Ngayon ko lang narinig iyan. Ganito po iyon. Ito po ang discount coupon. Ang nakuha ko ay 70% na discount. Ang ibig sabihin po nito, kung ang babayaran nyo ay $10, $7 na lang ang ibabayad nyo sa akin. At kung may isasama pa kayong mga kaibigan, ay pwedeng ma-avail ang aming Pinyidaw promo. Madadagdagan pa po ang inyong discount. Kumbaga kung marami akong isasama, libre na ang kakainin namin? Tama po kayo dyan. Kaya lang po ang promo na ito ay para sa araw na ito lang. At para sa bawat mesang makaubos ng $10, mamimigay pa kami ng isang libreng putahing crayfish sa iba't ibang lasa. Hindi ba't isa itong pesteng insekto sa bukirin? Ang bagay na ito nakakain din? Araw-araw ko itong niluluto at kinakain. Bakit? Hindi ba't buhay pa rin naman ako? Mayroon ba rito na gustong maging unang makatikim ng crawfish? Ang unang taong makakatikim nito ay makakatanggap agad ng $5. Kakain lang ng insekto. Makakakuha na ng $5? Ako na? Gusto ko rin kumain. Ako rin. Wow, sobrang sarap pala nito. Bilisan nyo, bigyan nyo ako ng upuan. Tuloy po kayo. Halika kayo. Tuloy po kayo. Sa inyong lahat, unahan na lang po. Halika, halika, tuloy kayo. Dito po kayo sa loob. Halika, halika po. Halika Pasok na po. sa loob. Dahan-dahan lang po. Humanap lang po kayo ng bakanting mauupuan. Kuya, pakikunin mo nga yung atin, yung para sa limitadong 100 order bawat araw. Labas mo iyong karatula na iyon. Sige po. Halika na, Xiaokong. Ito yon. Kamusta po kayo? Eto na po ang inyong order. Sige po, boss. 2 order nga ng crawfish. Tutulong na ako. Sige, salamat. Eto na po ang sa inyo. Salamat po. Maraming salamat. Chinghair, pwede ba kitang maging girlfriend? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi tayo bagay. Bakit? Chinghair? Meron bang ibang lalaki na nanloloko sa iyo? Alam ko na. Siya ba na may-ari ng tindahang ito? Isa lang naman siyang mahirap na lalaking galing probinsya. Paano siya naging karapat-dapat para sa iyo? Huwag kang mangialam sa buhay ko. Hindi siya gaya nating nasa mataas na antas ng lipunan. Ako lang ang nababagay sa iyo. Bitawan mo ako. Pagbalik ko, hihilingin ko ang kamay mo sa papa mo. Sa ganda ng relasyon ng mga pamilya natin, tiyak na papayag siyang ipakasal ka sa akin. Mula ngayon, magiging asawa kita. May sira ka ba sa ulo? Bitiw. Isang young mistress na nagsiserve dito, ikaw ang may sira sa ulo. Sa bahay ka na lang mananatili pagkatapos nito at maghanda ka ng bigyan ako ng anak. Bitawan mo ang babaeng iyan. Eto sa iyo. Sino ka sa akala mo? Naglakas loob kang saktan ako? Sa shop ko, gagalawin mo ang mga tao ko? Magaan pa ang parusang ito sa ginawa mo. Bata, kinalaban mo ako? Sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo. Sa tingin mo ba ay mahina ang suntok ko? Gusto mo pa bang masaktan? Layas. Humanda ka sa akin. Sino ang mag-aakalang sa pagbebenta natin ng lobster ay makakatira na tayo sa villa? Mula ngayon, titira na tayo sa magarang bahay.
Nurse, anong taon na po ba ngayon? Sa tingin mo, anong taon na? Nahimatay lang po ako at medyo nahihilo pa ang isip ko. Ang pitaka ko? Binuksan mo ba at tinignan? Sa lumang bag mong to, sinong magkaka-interes na tignan yan? Miss Kian, pwede po ba akong humingi ng tulong? Ano? Ayoko nga. Sister-in-law, sinadya ko pong makiusap kay Miss Kian para hanapin ang pinakamagaling na doktor sa panganganak. Kaya magpa-check up na po kayo? Maayos naman ang katawan ko. Bakit pa ako kailangang magpa-check up? Hindi ba't dinalaw lang kita rito? Tsaka masyadong mahal sa ospital. Kaunting galaw lang, ubos agad ang pera. Tama ka, Xiaokong. Ayos naman ang pakiramdam ni sister-in-law, hindi na natin kailangang manatili sa ospital at magsayang lang ng pera. Masyadong busy sa tindahan ngayon. Aalis na muna ako. Magpahinga kang mabuti ha. Sister-in-law, kapag hindi ka nag-ingat, mapapahamak ang buhay mo. Xiaokong, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Isinusumpa mo ba ang kapakanan ni sister-in-law? Hindi ba't malaki na ngayon ang tiyan ni sister-in-law? Nag-aalala lang si Linkong para sa kaligtasan ng pamangkin niya sa loob ng tiyan. Isa pa, inirekomenda rin ng gobyerno ang prenatal check-up. Hayaan nating magpa-check up si sister-in-law para panatag ang loob ng lahat, hindi ba? Pasensya na kuya, nag-aalala lang talaga ako. Palagay ko ay baka may nakilala noon si Linkong na buntis na biglang nawala, kaya siya ganito ka-concern. Mayroon akong kaibigan noon, napakalusog ng nanay niya. Pero noong ipinanganak siya, dahil sa komplikasyon sa panganganak, wala na ang nanay niya. Maisie, sundin na lang natin ang kapatid mo at magpa-check up ka na. Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan ang bata at ang nanay, kaya huwag po kayong mag-alala. Kung may maramdamang kakaiba sa katawan pagkalipas ng ilang araw, pumunta lang po agad kayo rito sa akin. Boss, may masamang balita. May nangyaring gulo sa tindahan. Magbayad kayo. Magbayad kayo. Magbayad kayo. Magbayad na kayo. Bayad. Ngayon, ang mga tao sa labas ay humihingi ng kabayaran sa atin. Sinasabi nilang may problema raw sa mga crayfish natin. Nagtanong-tanong lang ako kanina. At ang mga hindi maganda ang pakiramdam at na ospital ay nasa mahigit 10 tao na. Nilinis naman nating mabuti ang lahat. Imposibleng hindi iyon sariwa, bakit kaya nagkaganoon? Huwag muna kayong magpanik, ako na ang haharap sa kanila. Magbayad kayo. Pinatuloy ko kayo rito dahil gusto kong ayusin ang problemang ito. Kumain kami ng crayfish sa tindahan nyo at nagkaproblema kami. Kung hindi nyo kami bibigyan ng maayos na paliwanag ngayon, hindi kami aalis dito. Kung dito man sa amin nagmula ang problema, kahit ibenta ko pa ang bahay ko, babayaran ko ang dapat bayaran at walang kukulangin doon. Pero, kailangan kong malaman kung sino talaga ang dahilan kung bakit na ospital ang lahat. Hindi ba dahil iyon sa mga crayfish ng tindahan nyo? Ano pa bang ibang dahilan? Nagtataka lang din kasi ako. Pinapuntahan ko na ang lahat ng mga pamilya ng mga pasyenteng na ospital. Sino ka bang kapamilya sa kanila? Kumain ako rito kahapon, hindi naging maganda ang pakiramdam ko, pero hindi ako nagpa-ospital, hindi ba ako pwedeng humingi ng bayad ngayong araw? Bawat isang crayfish sa tindahan namin ay sinuri kong mabuti at wala kaming nakitang kahit anong problema. Ang tanging hinala ko ay may naglagay ng lason dito. Kung tingin mo ay may mali, tatawag tayo ng 911 ngayon at uunahin nating imbestigahan ka. Hindi kayo magbabayad? At gusto nyo pa kaming takutin sa pagtawag ng pulis? Mga kababayan, gusto kaming takutin ng boss na ito. Gusto niyang takasan ang utang niya. Huwag kayong mag-alala. Binayaran ko na ang lahat ng dapat bayaran sa ospital. Para naman sa mga susunod na kompensasyon, wala akong lalaktawan kahit isa. Kung mayroon mang magtatangkang manggulo sa amin sa oras na ito, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko sila. Simula ngayong araw, pansamantalang ititigil ang operasyon ng shop namin. Pagkatapos suriin ang mga problema, magbibigay kami ng kasagutan sa lahat. Hanggang kailan naman kami maghihintay? 1 linggo. Kung wala pang resulta pagkaraan ng 1 linggo, kahit maubos pa ang lahat ng ari-arian ko, babayaran ko pa rin kayo. Siguradong si Wang Jigang ang may gawa nito. Ang walang hiyang iyon ang gumawa ng masama. Siya man o hindi, mayroon talagang nagbabantay sa atin. Halatang may gustong kumilos laban sa atin. Kahit maayos man ito ngayon, hindi ito pang matagalang solusyon. Agosto 26 na ngayong araw, kailangan na nating humanap ng paraan agad. Tinutulungan na tayo ni Miss Kian na ayusin ito. Pero kailangan din nating gumawa ng napakahusay na paghahanda. Sister-in-law, anong petsa na po ba kamo ngayon? Agosto 26. Bakit ngayong araw Bakit ngayong araw ay? Agosto 26. Sa orihinal na panahon, ang pinakamalaking Tiantay Distillery sa lungsod natin dahil sa pananadyang pagsunog, kalaunan ay nawala na ang boss. Sister-in-law, may kailangan lang akong asikasuhin. Umuwi na muna kayo, huwag nyo na akong hintayin. Hoy, Xiaokong. Manong, sa Tiantay Distillery po tayo. Manong,
Itong kalsadang ito ang daan ng Qingpu, di ba? Oo, itong tiwangwang na gusali na ito, mahigit 10 taon nang nakatigil ang konstruksyon. Itong tiwangwang na gusali na ito ay magiging sentro ng lungsod sa hinaharap, saka magiging matunog uli ang mundo ng real estate. Kung mabibili ko lang sana ang gusaling ito, Natatandaan kita. Ang pamilya niyo ay nasa Imperial Hotel at nagustuhan ko talaga ang mga tinda niyo. Nabalitaan ko rin ang nangyari sa inyo. Nandito ka ba ngayon para mangutang ng pera? hindi po. Hindi po ako nandito para sa sarili kong kapakanan. Nandito ako para sa inyo. Para sa akin? Director Yang, didiretsuhin ko na po kayo. Magpadala po kayo ng mga tao ngayon para suriin ang buong planta sa mga posibleng sanhi ng sunog. Pagkatapos, ay ipasuri rin niyo po ang mga kahina-hinalang tao na pumasok sa planta. Ang planta niyo po ay nasa panganib na masunog ngayong gabi. Noong una kitang makita na mukhang magaling magluto, isang beses palang kitang nakita. Hindi ko akalaing wala kang galang at naglakas loob ka pang sumumpa rito. Xiao Zhou. Patawag ng guard at palayasin ang batang ito. Director Yang, wag po muna kayong magalit. Maaari na akong umalis ngayon. Pero kailangan niyo po talagang magpadala ng tao para mag-inspect. Kung wala namang makitang mali, pwede niyo akong ipahuli sa mga pulis. Tatanggapin ko po iyon. Gawin niyo ang sinabi niya. Suriin ang anumang pwedeng pagmulan ng sunog, pati na rin ang mga kahina-hinalang tao. Alam ko na ang nangyari sa Lobster House. Huwag ka nang makialam doon sa susunod. Bakit po, pa? Tindahan ko po iyon. Pa, hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi sa akin na matuto ng negosyo kay Lincoln? Dati iyon, habang hindi pa malinaw ang lahat, huwag ka munang makialam. Ang tungkol sa bagay na ito, tiyak na may gustong sumira kay Lincoln. Malalaman natin iyon pagkatapos ng investigasyon. Chinger, aminin mo kay Papa? Gusto mo ba ang lalaking iyon? President Yang, ngayon lang ay may nahuli sa loob ng planta na isang puganteng gustong manunog. Ano? Tungkol po kanina, yung naging ugali ko sa inyo, talagang humihingi po ako ng tawad. Kung hindi dahil sa inyong paninindigan, ang kumpanyang pinaghirapan ko ng halos kalahati ng buhay ko, ay siguradong mawawala na sa akin. Masaya po akong nakatulong sa inyo. Hindi ko lang po matiis na makita ang pinaghirapan nyo ng matagal ay masisira lang ng isang masamang tao. Maitanong ko lang po, paano niyo po nalaman ang tungkol sa mangyayari ngayong araw? Nandoon po ako sa kaya ng aming kainan ng lobster at may narinig akong isang kriminal na nagmamayabang na may gagawin siyang masama dito sa inyo. Hindi lang po ako napanatag kaya pinuntahan ko na kayo. Maraming salamat talaga sa iyo. Xiao Zhao, ibigay mo sa akin ang tseke. Ito ay para sa inyo. Maliit na pasasalamat mula sa akin. Sana ay tanggapin niyo ito, Boss Lin. Hindi po, Boss Yang. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito. Hindi ko po ito pwedeng tanggapin. Dapat mo itong tanggapin? Alam kong ang shop niyo ay dumaranas ng problema ngayon. Ang halagang ito, kung ikukumpara sa buong kumpanyang ito, ay wala lang talaga. Pakiusap po, Boss Lin. Tanggapin niyo na ito para sa akin. Sige po. Boss Yang, sa totoo lang po, ang kainan ko ng lobster ay talagang may kinahaharap na problema. Huwag po kayong mag-alala. Ituturing ko itong utang. Masyado ka namang formal kung sasabihin mong utang. Basta kapag may kailangan si Boss Lin, gagawin ko ang lahat para makatulong sa inyo. Kuya, buntis si ate. Hayaan mo na lang siyang magpahinga sa bahay. Huwag mo na siyang papuntahin dito. Sige. Miss Kian? Bakit ka nandito? Hindi ba't hindi pumapayag ang papa mo? Walang makakapigil sa mga gusto ko bilang siyang mistress. Kahit ikaw o ang papa ko, walang magagawa. Tayo ang nagbukas ng tindahang ito, kaya kapag may problema, kailangan kong nandito. Chingher, malulugi na siya. Bakit ka pa sumasama sa kanya? Ano bang nakita mo sa kanya? Wala kang pakialam sa desisyon ko. Hamak na taga-bukid lang siya. Sa huli ay babalik din siya sa pagsasaka. Anong mapapala mo sa kanya? Hindi siya ganyang klaseng tao. May pinag-aralan at kakayahan siya. Hindi tulad mo na wala nang ginawa kundi humingi ng pera sa pamilya mo. Sige, ayaw mo sa maayos na usapan ha. Tingnan lang natin kung saan ka pupulutin sa pagsama sa lalaking yan. May 20,000 dolyar sa card na ito. Sarili ko itong pera. Gamitin mo ito para pambayad sa danyos. Huwag na. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Huminahon po kayo. Magbibigay po ako ng paliwanag sa inyong lahat ngayong araw.
Hindi ba ito yung taong nanggulo noong nakaraang araw? Base sa naging investigasyon ng pulis, siya nga ang naglagay ng gamot sa crawfish sa ating shop. Pasensya na po. Kasalanan ko ang lahat. Tumatanggap po ako ng pera, nasilaw po ako. Kaya ko nagawa ang ganitong masamang bagay. Nagmamakaawa po ako. Patawarin niyo na po ako. Ang tigas ng ulo ng taong ito noong nakaraang araw, paano mo siya napaamin? Gumamit ako ng konting kemikal at nagpakita ng eksperimento sa harap niya, tinakot ko lang siya, at heto na siya ngayon. Ang mga ganitong tao, kunwari ay matatapang, pero sa totoo lang, takot silang mawala ang sariling buhay. Magsalita ka? Sino ang nagputos sa iyo? Siya. Siya ang nagpahamak sa akin. Huwag kang mag-imbento ng kwento. May ebidensya ako. May card dito sa bulsa ko. Ibinigay niya iyon sa akin. Chingher, huwag kang makinig sa kanya. Niloloko niya lang kayo. May may-ari ang card na ito. Sa isang check lang malalaman natin kung nagsisinungaling siya. Naniniwala ako na bibigyan tayo ng hustisya ng mga pulis. Ako nga ang gumawa noon. Ano naman ngayon? Bakit mo pipiliing makasama ang isang hamak na laking probinsya at manatiling tapat sa kanya ng ganito? May 50% shares ako sa shop na ito. Akala mo ba ay shop lang niya ang sinisira mo? Pati dangal ko ay binabastos mo. Ngayong ginalit mo ako. Balang araw kayong mga taga-pamilya San ay wala nang paglalagyan sa lungsod na ito. Hindi na kailangan pang magtulungan ng pamilya San at pamilya Kian. Pasensya ka na. Mukhang sa pagkakataong ito, nagbigay lang ako sa iyo ng gulo. Sabay tayong nagbukas ng tindahan, kaya natural lang na sabay nating harapin ang panganib. Tsaka marami ka na ring naitulong sa akin noon. Miss Kian, pinapabalik na po kayo ng iyong ama. Sige, naintindihan ko. Boss Lin, may sasabihin din po sa inyo ang ating amo. Boss Lin, napakahusay mo rin talaga. Balit-balita sa labas na ang anak ni Kian ay nahumaling ng husto sa iyo. Tay. Mali ba ang sinabi ko? Kung ganoon, dapat ay mas madalas mong dalawin ang iyong ama. President Kian, nakipagtulungan lang po sa akin si Miss Kian. Gusto niya lang na sa pamamagitan ng sarili niyang sikap ay mapatunayan ang sarili niya sa inyo. Tingnan mo nga naman kung paano magsalita ang batang ito. Siguro nga ang matatamis na salitang iyan ang ginamit mo para malinlang ang aking anak. Tay, kapag ganyan pa rin ang mga sasabihin nyo, magagalit na talaga ako. Sige na. Umalis ka na muna. Mayroon lang kaming kailangang pag-usap ang dalawa. Tay, huwag niyo po siyang aapiin. Masyado siyang matalino para magpaapi. Hindi ko siya kayang malamangan. President Kian, ano po ang gusto ninyong pag-usapan? Magbigay ka ng presyo para sa tindahan at sa sikretong resipe. $1,000,000. $1,000,000? Nasisiraan ka na ba ng bait? Kaka-issue lang sa tindahan mo at may lakas ka ng loob na humingi ng $1,000,000? Matagal nang nagninegosyo si President Kian sa labas. Espesyal ang putahing ito, di ba? Kung isa sa alang-alang mo na ibenta ang operasyon at resipe ng tindahang ito sa mga tao sa iba't ibang panig ng bansa at kumita sa pamamagitan ng franchise fee? Sige, ibibigay ko sa iyo ang $1,000,000. Pero ang resipe na ito at ang iyong ideya ay hindi mo pwedeng ibigay sa iba. Huwag po kayong mag-alala, President Kian. Kapag naibigay ko na ito sa inyo, hindi ko na ito ibibigay sa iba. Pagkakuha mo ng $1,000,000 na ito, anong balak mong gawin? Masyadong nakakapagod ang mga nakaraang araw. Balak ko pong bumili ng ilang property. Sapat na sa akin ang kumita mula sa paupahan para mabuhay. Bibili ng bahay para paupahan? Maliit lang ang kikitain mo riyan. Tutal, estudyante pa lang naman po ako. Umaasa rin ang pamilya ko na makapagtatapos ako ng kolehiyo. Kahit na si Pamilya Sun ang kumilos sa tindahan na ito, kung hindi ito pinayagan ni President Kian, hindi ito lalaki ng ganito. Ang ganitong uri ng koneksyon sa mga mayayaman, mas mabuti pang huwag na lang natin pakialaman. Ayaw kong dumating ang araw na ako naman ang parusahan nila. Big Brother, bangkarote na si The Suns. Nadakip na si The Suns at ang mga tauhan niya. Ano? Di ba sabi ng batang iyon ay malakas siya? Mukhang hindi rin niya kaya si Lincoln. Hindi. Dahil kinalaban ni Pamilya Sun si Miss Kian, kaya lumabas ang matandang si Kian para parusahan sila. Ang tindahan na iyon ni Lincoln, hindi na may pagpapatuloy, kaya nalipat na ito kay Pamilya Kian. Talagang hindi madaling kumita ng pera dito sa lungsod. Halika, Maisie. Inumin mo muna ito. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nahilo lang ako ng kaunti kaninang umaga dahil sa init. Napakainit nga ng panahon, kamakailan. Balak ko sana bukas ay bumili ng dekuryenteng ventilador. Xiaokong, sumama ka sa akin. Ang tagal na rin nating nakalipat sa bagong bahay. Oras na para bumili ng mga gamit sa bahay. Kuya, samahan mo ako. Bukas sa bayan, bibili tayo ng aircon. Xiaokong, maraming nangyari sa lobster shop mo. Saan ka kukuha ng ganong kalaking pera? Kuya, ibinenta ko na ang lobster shop.
Ano? Sa sobrang init ng panahon, at buntis pa si ate, hindi ko siya pwedeng hayaan na lang sa kusina ng matagal. Saka abala ka rin sa taniman. Kaya ipinasa ko na ang tindahan kay Miss Kian, paraan ko na rin ito, bilang pasasalamat sa lahat ng tulong nila sa atin. Pasensya na kuya, hindi ko sinasadya. Ayos lang. Tiwala ako sa mga desisyon mo. Huwag na kayong mag-alala. Babantayan ko ang ating lupain. Kahit anong mangyari, siguradong mabubuhay ko ang pamilya natin. Magpahinga muna tayo ng ilang sandali, saka hindi naman ako habang buhay na magnenegosyo lang, di ba? Hindi ba't gusto mo rin akong mag-aral? Sige, kung iyan ang gusto mo. Sa sobrang init, hindi na ako makapag-aral ng maayos. Kaya bukas na bukas, bibili tayo ng aircon. Itong mga aircon na ito, magkano ba ang presyo ng mga ito? Bakit ka ba nagtatanong? Kaya mo bang bumili niyan? Oo nga. Nagtatanong kayo ng presyo? Afford nyo ba? Nasa 3 hanggang 4,000 dolyar ang halaga niyan. Iyang sapatos mo, saang mumurahing tindahan mo naman napulot ang basurang iyan? Kung talagang may pera kayo, bumili kayo ng diretsyo ng Panasonic na aircon, matibay na, maganda pa. Boss, magkano po ang Mitsubishi na aircon? 5,000 dolyar ang Mitsubishi. Mas maganda ang palamig ng Mitsubishi kaysa sa Panasonic. Mas bagay ito sa malalaking bahay. Ang yayabang nyo na. Akala nyo naman kung sino kayo. Mitsubishi ito. Hindi ito iyong mga depadyak na sasakyan nyo. Hindi ito depadyak. Hayaan mo na. Siguro maghintay na lang muna tayo bago bumili. Boss, aling aircon ang pwedeng maikabit ngayon? Pwedeng-pwede ang mga Mitsubishi, pero ang ilang modelo ng Panasonic ay kailangan pang maghintay hanggang susunod na linggo. Hoy, bakit ka ba nagpapanggap? Sa bulok niyong bahay, mas mahal pa ang aircon kaysa sa bahay niyo? Tapos magpapabitaw pa kayo? Kung makakabili ka ng aircon, gagapang ako palabas ng lugar na ito. Marami na akong nakitang mahirap na nagpapanggap na mayaman. Huwag kang tumambay dito kung hindi mo kayang bumili. Sinasayang mo lang ang negosyo namin. Sapat na ba ang perang ito? Sapat na po, sobra pa. Palabasin mo ang boss nyo. Ano po ang maitutulong ko sa inyo, sir? Parang hindi maganda ang kalidad ng Panasonic. Mitsubishi na lang ang bilhin natin. Siguradong maikakabit pa iyon ngayong araw. Nagpapanggap ka pa na big time, ah? Inutang mo lang ang perang iyan, di ba? Ay, teka lang. Siya pala ang toy boy ni Miss Kian. Siguradong bigay lang ni Miss Kian ang perang iyan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Huwag kang manira ng puri. Kahit pa maging toy boy ako, ano naman? Hindi bababa sa may hitsura ako para sa ganoon. Samantalang ang hitsura mong iyan, pangzulang. Boss Lin, kailan ka pa naging toy boy ko? Bakit parang wala akong alam doon? Miss Kian, ano po ang nakapagpadalaw sa inyo rito? Kung hindi pa ako dumating, hindi ko malalamang may nagkakalat na ng maling balita. Mukhang kailangan kong kausapin ang lahat ng kasosyo ng Imperial Hotel para pagsabihan sila na may taong naninira sa talikuran dahil lang sa hindi natuloy na deal at sabihan silang mag-ingat. Sandali lang po. Ako. Talagang nadulas lang ang dila ko. Sana ay mapagbigay kayo sa isang tulad ko. Ituring nyo na lang iyon na biro. Biro lang din ang sinabi ko. Ngayon ay narito ako para ibigay kay Linkong ang huling bayad. Kami sa Imperial Hotel ay binili na ang lobster house at ang recipe ng crayfish. Salamat sa iyo, Miss Kian. Sa susunod na ibenta mo ang tindahan, sabihan mo naman ako. Ayaw kong malaman iyon mula sa ibang tao. Hindi ba tatay mo naman iyon? Kahit tatay ko pa siya, hindi pwede. Magandang araw, sir. Ano po ang kailangan nyo? Sister-in-law, malaki na ang tiyan mo. Huwag ka nang lumabas para magtrabaho. Bibilhan kita ng telebisyon para may libangan ka. Dahil napakainit ng panahon. Baka masira ang mga pagkain natin, bibili na rin tayo ng Predator. Sige. Boss. Isang Mitsubishi na aircon, isang Panda na telebisyon, at isang Sinfei na Predator. Magkano lahat iyon? 7,784 na dolyar lahat. Sige, kukunin ko na. Boss, pakiusap ay madaliin nyo ang paghatid at pagkabit. Sige po. Dahil lampas ito ng 5,000 dolyar, maiaayos na natin ang pagpapadala at pagkakabit nito ngayong araw. Teka boss, iyong Mitsubishi ko, dapat ay madaliin nyo ring ikabit iyon. Sir, ang Panasonic model na kinuha nyo ay nakapromo lang, kaya makalipas ang 1 linggo pa iyon maihahatid. Hayaan na, masyadong mahal. Huwag na muna nating bilhin. Mahal ko, tara na. Sandali lang. Boss Wang, hindi ba sabi mo kung kaya kong bilhin ito, ay gagapang ka palabas dito? Ikaw. Sige, gagapang ako. Tama Halika na. Magkakabarangay naman tayo. Huwag na nating palalain ito. Sige, sister-in-law, susunod ako sa iyo. Kuya, sister-in-law, tara na at magpalamig sa aircon. Tara. Dito na tayo maupo.
Magsalita ka na, anong plano mo sa susunod? Hindi ka na magalit sa akin? Bakit naman ako magagalit? Ibinenta ko ang tindahan at ang recipe sa papa mo nang hindi man lang nagsasabi sa'yo. Galit, syempre galit ako. Gustong-gusto na kitang tapusin. Kaya lang, labag sa batas ang manakit. Pagdating sa negosyo, normal lang ang tamang bentahan. Naiintindihan ko naman. Pasensya na talaga? Miss Kian, Matagal na tayong magkakilala, pero hindi ko pa naririnig na tinawag mo ang pangalan ko. Ganto na lang. Tawagin mo ako sa pangalan ko. At hindi na ako magagalit. Kian Yungking, Mali. Bakit ang layo mo pa rin sa akin? Ching Er. Mas maigi na yan. Para sa soda na to, ikaw ba ang magbabayad? Sige. Miss Kian, kahit gaano karami ang inumin mo, ako na ang bahala. Ching Er, kahit gaano karami ang inumin mo, ililibre kita. Pwede mo na bang sabihin? Ano ang balak mo sa hinaharap? Alam mo ba, ang abandonadong gusali malapit sa paggawaan ng alak? Halos 10 taon nang bakante ang gusaling iyon. Ano ang balak mong gawin? Plano ko itong bilhin. Kahit na sa tingin ko, ang abandonadong gusali na yon ay walang gaanong halaga para lumago, pero dahil ikaw to, palagi kang may kakaibang diskarte. Pero alam mo ba, kung gusto mong bilhin ang gusaling yon, kailangan mong magkaroon ng kwalifikasyon para sa auction. Isusubasta ang gusaling iyon. Ching Er, matutulungan mo ba akong makuha ang kwalifikasyon para sa auction na ito? Hindi naman imposible, pero kailangan mong pumayag sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Maging boyfriend kita. Miss Kian, ako. Pinagtitripan lang kita. Sa kalagayan mong iyan, malayo ka pa sa gusto kong maging boyfriend. Ano ba ang mga kailangan ko? Hindi pa ako nakakapag-isip. Sasabihin ko na lang sa'yo kapag nakapagdesisyon na ako. Sige, pinapangako ko sa'yo. Ang bilis mo namang pumayag? Hindi ka ba natatakot na baka lokohin lang kita? Hindi ka ganoong klase ng tao. Lincoln, minsan talaga hindi ko malaman kung matalino ka ba o sadyang hangal. Alis na ako. Busi na sa tindahan ng lobster. Kailangang magtrabaho at kumita ng pera. Ipaubaya mo na sa akin ang tungkol sa auction. Maghintay ka na lang sa bahay para sa balita. Miss Kian, maraming salamat sa iyo. Paalam. May access na ako sa auction pero para mabili ang lumang gusaling iyon, kulang siguro ang $1,000,000. Mukhang kailangan ko pang mag-isip ng paraan para kumita ng mas maraming pera. Boss, napansin namin na may kakaibang pondo na pumasok sa stock market. Hindi naman kalakihan, pero sa tuwing bibili at magbebenta siya ng stocks ay kumikita siya. Dahil sa mabilis niyang pagbili at pagbenta, ang pera niya ay dumoble na ng maraming beses. Bantayan ang account na iyan. Binabantayan na po namin, pero biglang nawala ang account na ito. Mukhang magaling na eksperto ang trader na ito. Hindi ko alam kung saang kampo galing ang henyong ito. Sir, pakita naman po ng inyong invitation. Talaga bang feeling importante ka na? Ang isang hamak na mahirap na gaya mo ay hindi nararapat dito sa isang auction na para lang sa mga mayayaman at sikat. Ipapakilala ko sa iyo ang kapatid kong si Wang Yaozu. Galing siya sa ibang bansa at isa siya sa pinaka-importante at kilalang tao dito sa Haicheng. Brother, tingnan mo ang dumi ng sapatos mo. Lincoln, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon, lumuhod ka ngayon at dilaan mo ang sapatos ng kapatid ko para luminis. Baka kapag sumaya kaming magkapatid, isama ka pa namin sa loob. Kaya kong pumasok ng mag-isa. Akala mo ba ang invitation na ito ay parang gulay lang na nabibili sa palengke? Paano magkakaroon yan ang mga dukhang gaya mo? Simbolo ito ng pagiging elite at mayaman. Kahit kami nga ay ginawa na ang lahat ng paraan, hirap na hirap bago namin bago namin ito nakuha. Imposibleng magkaroon ka niyan. Mukhang may nadulas at nabuking ang sarili. Hiniram nyo lang pala ang invitation nyo. Ang mga taong katulad mo. Masyadong sanay sa pandaraya, kaya tingin mo sa iba ay magnanakaw din. Lakas ng loob mong hiyain ako. Wala ka naman talagang galing, nagmamayabang ka lang. Ang taong ito na nanggugulo sa harap ng auction, palayasin niyo siya. Sino magtatangkang humipo sa kanya? Miss Kian, may nanggugulo po dito sa harap ng auction at paalisin na po namin siya ngayon. Halika rito. Ang lakas ng loob mong galawin ang tao ko? Miss Kian, anong ibig sabihin nito? Espesyal ko siyang panauhin. Siya ay inanyayahan ko para dumalo sa auction na ito. Kapag ginalaw mo siya, parang minaliit mo na rin kami mga pamilya Kian. Miss Kian, nagkakamali po kayo. Hindi po iyon ang aming intensyon. Magsisimula na ang auction anumang oras. Pumasok na tayo sa loob. Tama ka. Hindi natin dapat mapalampas ang lupang iyon. Tuloy po kayo, tuloy po. Lupa? Anong lupa iyon? May nakuha na naman ba silang impormasyon?
Paumanhin po, ang mga upuan po namin ay nakaplano na ng maaga. Sir, sa likod po ang upuan ninyo. Che, Sa auction na ito, mayroon ba kayong gustong makuha? Narito na si Miss Kian. Siguradong wala na tayong laban. ang lalaking iyon na si Linkong, ang lakas ng loob na dikitan si Miss Kian at maupo sa harap. Kapatid, tuso ang lalaking iyan. Lagi siyang nakakakuha ng mga sikretong balita. Siguradong may alam na naman siya tungkol sa lupa ngayon. Kailangan nating makipaglaban sa kaniya. Kapag nakuha natin ang lupang ito, sina Miss Kian at pamilya Kian ay tiyak mahahanga sa atin. Sa ikatlong Haicheng City Auction, opisyal na po nating simulan. Ito ang ating unang produkto para sa bidding, isang lupa sa gawing silangan ng suburb. Magsisimula ang presyo sa 500,000 dolyar. Ang lupang ito ay may malawak na sukat at mura ang presyo, pero hindi gaanong maganda ang mga pasilidad sa paligid nito. Ang halaga nito ay aabot lang ng 800,000 dolyar. 700,000 dolyar. 800,000 dolyar. ₱1,000,000 dolyar. $1,500,000 dolyar. Sa lupang ito, nagbid talaga siya ng 1,000,000 at 500,000 dolyar. 1,500,000 dolyar sa unang tawag, 1,500,000 dolyar sa ikalawang tawag. 2,000,000 dolyar. Anong klaseng lupa ang nagkakahalaga ng 2,000,000 dolyar? 2,000,000 at 100,000 dolyar. 2,000,000 at 200,000 dolyar. 2,000,000 at 300,000 dolyar. 2,000,000 at 400,000 dolyar. 3,000,000 dolyar. Mababalasubas ang Wang family kapag nagpatuloy pa tayo sa bidding. Brother, ang ikauunlad ng Wang family ay nakasalalay na rito. Sige, magtitiwala ako sa'yo. 3,000,000 at 100,000 dolyar. Masyado nang mahal, hindi na namin ito itutuloy. Ano? Ayaw mo na? Nakikipaglaro lang naman talaga ako. Wala naman talagang kwenta ang lupang iyan. Pero, ito na ang buong kabuhayan ng ating Wang family. 3,000,000 at 100,000 dolyar sa unang tawag, 3,000,000 at 100,000 dolyar sa ikalawang tawag, 3,000,000 at 100,000 dolyar sa ikatlong tawag. Tapos na ang bilihan. Congratulations po sa Ginoo sa number 12 dahil sa pagkakapanalo sa unang product. Kongratulasyon sa iyo, Boslin. Matagumpay mong nakuha sa halagang 2,000,000 dolyar ang gusaling gusto mo. Salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Naisip ko na ang hiling ko kapalit niyon. Manood tayo ng sine. Sigurado ka bang gusto mong panoorin to? Bago ang palabas na yan, hindi ba't sikat na sikat yan sa ibang bansa? Isang trahedya ang kwento niyan. Sa tingin ko ay hindi na kailangang panoorin pa yan. Napakalupit naman ni Boslin. Tatanggi ka dahil lang sa isa itong trahedya? Kung nakatakda naman itong mauwi sa malungkot na wakas, bakit pa natin sisimulan? Hayaan mo na nga. Kung ayaw mo akong samahan, marami namang ibang gustong sumama sa akin. Paalam. Malapit na ang kaarawan ko. Tila nanganganib pa rin ang kaligtasan ni Mama. Kuya, bilisan mo. Dalhin mo ang hipag ko sa ospital. Xiaokong, nawawala ang hipag mo. Ano? Umupo ka muna. Umupo ka muna. Umupo ka muna. Chinger? Boss Kian, Linkong? Saan mo itinago ang anak ko? Ano? Pati si King Hair ay nawawala? Hindi ko po siya kasama. Saan pa ba siya pupunta kung di rito sa iyo? Wala talaga rito sa akin si King Hair. Kapag may nakuha po akong balita sa kanya, sasabihin ko agad sa inyo. Ito na ang huling pagkakataon na magtitiwala ako sa iyo. Pati si Miss Kian ay wala rin. Siguradong ang walang hiyang si Wang Zhenggang ang may gawa nito. Dahil hindi niya tayo naisahan kahapon, ngayon naman ay gumaganti siya sa akin. Hahanapin ko siya. Hoy, Wang Zhenggang! Ikaw na walang hiya ka. Wang Zhenggang, wala kang hiya. Bukod sa pagiging manduraya, marunong ka lang din kumuha ng mga babae. Hayop ka. Akala mo naman kung sino kang young mistress. Paulit-ulit mo na akong hinihiya. At nakipagkasundo ka pa kay Linkong para ubusin ang yaman ko. Wala na akong natitira ngayon. Nangyari iyan dahil sa katangahan at kasakiman mo, ni hindi mo mapapantayan si Linkong. Walang hiya ka. Walang hiya ka. Walang hiya. Ate Limei. Walang hiya. Bitawan mo siya. Bitawan mo si Ate Limei. Kung may problema ka, ako ang harapin mo. Huwag mo siyang hawakan. Gusto mong ikaw ang harapin ko.
Sige, dahil dyan, yayariin kita ngayon. Sinabihan ko na ang tatay mo pati si Lincoln na magdala ng 5 milyong dolyar para matubos ka. Kung hindi ay wala na kayong aabutan. Wang Zhenggang. Lin Jiangguo, pagbabayarin kita. Kuya, ayos ka lang ba? Bilisan nyo. Iligtas nyo si Miss Kian at ang ate mo. Bilis. Lin Jiangguo, naglakas loob ka pang gulatin ako? Kuya, dalahin na natin agad siya sa ospital. Maisie. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Pasensya na. Tatandaan mo, wala na tayong lahat. Xiao Kong. Kapatid, Xiao Kong, Xiao Kong. Kuya, ako. Sige, makikinig ako. Nakikinig si kuya sa iyo. Patawad po. Nagsinungaling ako sa inyo. Ang totoo niyan, galing ako. 18 taon sa hinaharap. Xiao Kong, huwag ka nang magsalita. Dadalhin ka ni kuya sa ospital, kuya. Papa, wag na po. Kailangan ko na po sigurong umalis. Sister-in-law ate? Ate? Xiao Kong. Sa wakas, nailigtas ko rin. Kayo ni Mama. Xiao Kong, magpakatatag ka, Xiao Kong. Heto ang 200,000 dolyar. Ang gusaling iyon? Kailangan niyo itong pangalagaan? Xiao Kong, sa wakas ay nagising ka na? Alalang-alala kaming dalawa ng mama mo sa'yo. Kuya? Sister-in-law? Anong taon na ba ngayon? Kung ano-anong itinatawag mo sa amin. Siyempre, 2016 na ngayon. O baka naman nag-time travel ka. Xiao Kong, Patingin nga sa'yo. Nakabalik na ako? Nakabalik na ako. Ako. Buo na ang pamilya natin. natin.